buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, magsimula muli. Buhay ko'y alay sa'yo, alay sa'yo. Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new. Help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new. Won't you make it new, and help me, Lord, to live. Magandang araw mga ka-Light Kids! Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang araw rin po sa lahat ng mga magulang na nanonood kasama ang kanilang mga anak. Ito ang unang live stream natin para sa bagong taon na ito. Excited na ba kayo makapakinig ng bagong kwento at makapanood ng mga kwento na galing sa Biblia? Pero bago yan, tayo muna ay magpupuri sa Lord. Sino dito ay excited na magpuri sa Panginoon? Kung excited ka na, magsabi ka nga ng Amen. Amen! Tara, samahan niyo ako at sabayan natin ang awitin na ito. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. I
raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen. I raise my hands, hallelujah, amen. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hands, hallelujah, amen. I raise my hands, hallelujah, amen. I raise my hands, hallelujah, amen, and praise the Lord. Naalala niyo pa ba kung sino ako? Ako to, si Teacher Tin. Bago ko simulan ang ating kwento, tayo muna ay mananalangin. Ulo'y tungo, mata'y pikit, bago manalangin. Isipin siya'y nakikinig sa ating dalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa bagong taon na ito na patuloy mo kaming binibigyan ng pag-asa at patuloy kaming nagtitiwala at nananampalataya sa iyo. At sa oras na ito, sa aming maririnig na kwento, dalangin po namin na patuloy, O God, na maunawaan po ng mga bata, maging ang kanilang mga magulang, ang aking ikukwento at ikaw po ang patuloy nilang makilala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa ka na makinig sa ating kwento sa araw na ito? Kung handa ka na makinig, magsabi ka nga ng Amen. Amen. Minsan ba mga ka-Light Kids, natanong nyo na sa sarili nyo, paano kaya nagkaroon ng liwanag? Paano nagkaroon ng araw, ng mga puno, ng mga hayop? Sino kaya ang lumikha sa kanila? Sino kaya ang lumikha sa akin? Paano nagkaroon ng mga hayop, ng lupa at ng tubig? Alamin natin yan sa kwento sa araw na ito. Nang pasimula, bago nilikha ang lahat, wala ang mundo at anuman maliban sa Diyos. Walang tao, walang lugar, walang bagay, wala lahat, as in walang ilaw, walang dilim, walang taas, walang baba, wala ring kahapon at bukas, ang Diyos lamang ang naroon na siyang walang hangganan, kaya't ang Diyos ay kumilos. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang mundo ay walang hugis at walang laman, at ang kadiliman ay bumabalot sa kalaliman. Nagsalita ang Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon nga ng liwanag, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang dilim ay gabi. Ang gabi at ang umaga ang unang araw. Sa ikalawang araw naman, dinala ng Diyos ang tubig sa karagatan at kalawaan upang magkaroon ng kaayusan sa ilalim ng kalangitan. Nang ikatlong araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng tuyong lupain. At iyon ang nangyari. So nagkaroon ng lupa, mga tuyong lupa. Nag-utos din ng Diyos na magkaroon ng damo, bulaklak, halaman at mga puno. At iyon ay nangyari. At ikatlong araw. Nilikha din ng Diyos ang araw, ang buwan, at ang napakaraming mga bituin na walang sino mang makakabilang. Ang ikaapat na araw. Nang ikalimang araw, nilikha naman ng Diyos ang iba't ibang uri ng isda at iba pang mga nabubuhay sa dagat upang punuin ang mga tubigan. Nilikha din niya ang iba't ibang uri ng ibon upang manirahan saan mang dako ng mundo. Ang ikalimang araw. So sa loob ng 5 araw, marami nang ginawa ang ating Panginoon. Pagkatapos, nagsalita muli ang Diyos. Ngayon, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop. Nagkaroon ng lahat ng uri ng hayop at insekto. Nagkaroon ng malalaking elepante, makukulit na unggoy, malilikot na buwaya, makikislot na bulati,
at maaamong pusa ang ika-6 na araw. Sa pang-6 na araw, mga hayop ang nilikha ng Panginoon, iba't ibang uri ng hayop. Isa pang bagay ang nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw. Ano kaya yun? Isang tanging bagay. Ang lahat ay handa na para sa lilikhaing tao. Ano daw? Tama, tao. May mga kakainin sa bukid, mga hayop upang magsilbi sa Kanya. At sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Siya ang mamamahala sa lahat ng nilikha sa mundo. Sa ganon, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sa kanyang wangis. Ang tao ay nilikha. Ibig sabihin, tayo mga tao ay nilikha ng Lord according o na base sa kanyang kaanyuan, base sa kanyang wangis o pagkakatulad sa kanya. Kinausap ng Diyos ang taong ito na kanyang nilikha. Alam niyo ba kung sino yung unang taong nilikha niya? Tama ulit, si Adan o si Adam. Kumain ka ng iyong nagustuhang kainin na galing sa hardin. Ngunit, huwag mong kainin ang bunga ng puno na nagbibigay ng kakayahang malaman ang tama at mali. Kapag ito ay iyong kinain, ikaw ay mamamatay. At sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Gagawa ako ng kanyang katulong. Dinala ng Diyos ang lahat ng mga ibon at mga hayop kay Adan. Binigyan ni Adan ng pangalan ang bawat isa. Si Adan pala ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Talagang matalino siya nang ginawa niya ito. Ngunit sa lahat ng mga ibon at mga hayop, walang isa na kabagay ni Adan upang makasama. Kaya naman, pinatulog ng Diyos si Adan ng mahimbing. Habang siya ay tulog, kinuha ang kanyang isang tadyang. Alam niyo yung tadyang? Yung ribs o yung dito, yung rib. At ito'y ginawa niyang babae. Ang babae na ginawa ng Diyos ay angkop na maging kasama ni Adan. Alam niyo ba kung sino yung unang babae na nilikha ng ating Diyos? Tama, si Eva o si Eve. Ginawa ng Diyos ang lahat sa loob ng 6 na araw at binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at ginawa niya itong araw ng pahinga. So nagpahinga ang Panginoon pagkadating ng ika-7 araw. Kasi nga sa loob ng 6 na araw ay nilikha na niya o nalikha na niya ang lahat ng mga kailangan. Alam niyo ba kung paano nilikha ng Panginoon si Adan? Siya ay nilikha mula sa alabok. Nang hiningan sa ilong, siya ay nagkabuhay. Nakita niya ang sarili sa gitna ng magandang hardin ng Eden. Ngunit bago nilikha ng Diyos si Adan, nilikha muna niya ang napakagandang mundo na puno ng kamangha-manghang mga bagay. Nang sa ganon, nandun na yung lahat ng mga pangangailangan o provide yung provision ng Panginoon na kailangan ni Adan para siya ay mabuhay. Naintindihan niyo ba ang ating kwento? Ibig sabihin, ang lahat-lahat ay nilikha ng ating Panginoon. Siya lamang ang ating tagapaglikha o great creator. Alam niyo ba yung mga nilikha ng Panginoon sa loob ng 6 na araw? Kung alam mo, pwede nyo i-comment dyan sa comment section. Nang unang araw, ano ang nilikha ng Diyos? Tama, araw at ang dilim o ang gabi. Sa ikalawang araw, ano ba ang nilikha ng ating Diyos? Tama ulit, ang karagatan at kalawaan upang magkaroon ng kaayusan. Yun ang kanyang nilikha sa ikalawang araw. Ano naman ang kanyang nilikha sa ikatlong araw? Tama ulit, nagkaroon ng tuyong lupain. Ano naman ang nilikha ng Lord sa ika-4 na araw? Tama, ang araw, buwan at napakaraming mga bituin. Sa ika-5 araw kaya? Tama ulit, iba't ibang uri ng isda at
ibang mga nabubuhay sa dagat. Sa ika-5 araw din ang iba't ibang uri ng mga hayop at insekto. At sa ika-6 na araw, ano ang nilikha ng ating Diyos? Tama, ang unang tao na kanyang nilikha ay si Adan. At sumunod ay si Eva. At sa ika-7 araw, ang Panginoon ay Siya ay nagpahinga at pinagmasdan niya ang kanyang mga nilikha at siya ay naging masaya sa kanyang ginawa. At para sa ating memory verse, Hi mga bata! Tayo na ngayon ay dumako sa ating memory verse. Handa na ba kayo? Kung handa na, tara, sabayan niyo ako. Basahin natin ang memory verse. 1, 2, 3. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Para mas lalo nating makabisado ang memory verse, nilagyan ko ito ng actions. Tara, sabayan niyo ako. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Isa pa, para mas lalo niyong maintindihan. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Tara, kung kabisado niyo na, sabayan niyo ulit ako. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayan, sana ay lagi niyong maalala ang memory verse at may apply ito sa ating buhay. at ito naman ang ating activity. Activity time na! Title, Draw the 7 Days Creation of God. Mga kagamitan. Una, bond paper o sa papel na malinis. Pangalawa, lapis at pambura. Pangatlo, Crayola o kahit anong pangkulay. Mga pamamaraan. Alalahanin ang mga nilikha ng Diyos sa loob ng 7 araw. Pangalawa, iguhit ito ng sunod-sunod. Pangatlo, gumamit ng label na Day 1 hanggang Day 7 upang mapaghiwa-hiwalay ang iginuhit. Halimbawa, tada! Maraming salamat mga bata! Take note! Ipasa ang final output sa comment section o kaya i-message ito sa aming page. Naway magawa nyo ang gawain na ito. Magpatulong lang sa inyong mga magulang kung kinakailangan. God bless hanggang sa susunod na activity. See you again, Kalike Kids! Marami ba kayong natutunan sa araw na ito, mga Kalike Kids? Lagi nating tatandaan na si Lord ang ating natatanging tagapaglikha. He is our great creator at tayo ay kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis o ayon sa pagkakatulad niya. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga Kalike Kids. Pero bago ako magpaalam, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa natutunan namin sa umagang ito na kami nga po ay iyong nilikha at hindi ka nagkamali sa pagkakalikha sa amin. Dalangin po namin na patuloy naming baon-baon ang iyong mga salita sa aming mga puso at ikaw lamang po ang patuloy na makilala ng bawat isa. Salamat po, patuloy niyo pong pagpalain at ingatan ang mga batang ito, maging ang kanilang mga magulang at ang kanilang pamilya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Paalam. Kita-kits ulit sa susunod na live stream. Ingat kayo. God bless.